Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive para sa ating Brave 14+3 Marines. Sa kabuuan, nakapagpadala na tayo sa kanila ng 843,000 pesos. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kanila dahil paparating naman ang panibagong warrant of arrest. Sa mga gustong magpadala, ito yung bagong GCash number natin, 0999-191-4876. Ang pangalan niya is Reniboy Julian. Ang address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. So, screenshot nyo na lang ito. Kaya pwede kayong magpadala sa kanya through GCash or kung taga-abroad kayo, nasa ibang bansa, pwede sa Sendwave, Palawan Express, Cebuana at iba pa. So yan po. Screenshot nyo na lang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Di Umano. Utos daw ng Pangulong Marcos Jr. kay Vince Dizon. So, PBBM, inutusan si Secretary Dizon na ayusin ang malalang pagbabaha sa Davao City. Ang galing naman ninyo. Ang baha nasa Luzon, hindi sa Davao. President Marcos Jr. has ordered Public Works Secretary Vince Dizon to address what Malacanang described as severe flooding in Davao City according to PCO Yusek Claire Castro. The palace disclosed the directive as it responded to Vice President Sara Duterte's criticism that the country remains lubog sa baha. Promise back si Auntie Claire. Lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po, kitang-kita po natin ito sa Davao City. Wala talaga ang ating Auntie Claire. Ang Metro Manila, Bulacan at iba pang parte ng Luzon ang nababaha. Ang Davao, minsan lang, kailang madaling nag-subside. Wala talaga sa Auntie Claire. Nakitang-kita sa Davao City. Kaya nga po, nagbigay na agad ng utos ang Pangulo kay Sec Vince Dizon na ayusin ang malalang pagbabaha sa Davao City. Castro said Dizon has identified a project in Davao dating back to 2019 that allegedly remains unresolved. She also claimed that no dredging has been conducted in the area for 10 years. At nakita po ni Secretary Dizon na mayroong isang proyekto. Yun na yan. Castro's remarks came after Duterte criticized the government for allegedly focusing on her impeachment trial and the proposed 2027 national budget while several areas of the country were dealing with flooding. Ang malalang baha is, I think, ang pinakamalala, Bulacan eh. Kawawa ang mga residente doon, lalo na sa Hagonoy, Bulacan. Kaya ang mga tao doon, naglagay na lang ng tarpaulin, parang open letter nila to President Marcos and Vince Dizon. Sabi doon, President, PBBM, Vince Dizon, bumaba naman kayo dito sa Hagonoy, bisitahin nyo. Oh. Ayun, bumisita nga si Vince Dizon, sakay ng bangka, motorboat. Mamaya, dinala rin niya, bumisita ang Pangulo, silang dalawa. Kailang sumakay naman ng eroplano. Bakit? Hindi ba kaya ng Pangulo na sumakay ng pambot, motorboat para bisitahin? Paano niya ma-appreciate ang kalagayan o paano niya ma-appreciate ang hirap ng mga tao kung nasa eroplano siya? Kaya itong presidente natin, hindi yan makarelate sa mga kahirapan sa pagbabaha. Kasi hindi niya nasubukan mabaha. Ako, nasubukan ko. Nung lumalaki akong bata, palaging mabaha ang aming barangay, ang aming bayan, Bangar, La Union. Kasi nasa tabi kami ng malaking ilog, Amburayan River.
Kaya ilang taon akong na-trauma sa bagyo baha. Mabuti na lang nung may magaling kaming the late Congressman Francisco Titing Ortega. Ayun, nakakuha siya ng pondo, nagpagawa ng Diki, flood control project, Diki. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung Diki. That was 1970s o early 80s. So, ilang taon na, halos 40 years. Buhay pa rin. Ganon ang mga flood control project noong una. So, ayan, Davao talaga pinupuntirya nila. Kahit si Ombudsman Boying Rimulya doon sa budget hearing sa Kamara. Binanggit niya yan. Davao City is the epicenter o sentro ng flood control scam. Bago daw itong nangyaring flood control scam sa Marcos Jr. administration, nauna na daw ang Davao. Doon daw ang sentro ng kurakutan sa flood control. Kaya rumesbak si Congressman Pulong Duterte na pakita nyo ang ebidensya. Mag-research kayo sa DPWH at tingnan nyo ano-anong mga proyektong na isagawa dito panahon ni PRRD. Wala man siyang maipakita. Salita lang eh. Parehas sila ni Auntie Claire Castro na mahilig magbitaw ng mga ganyang statements para lang pick up ng mainstream media, ibalita na ngayon. Ombudsman Rimulya says Davao City is the epicenter o sentro ng kakurakutan sa flood control. Wow! Ito naman ngayon si Auntie Claire na PBBM, inutusan si Vince Dizon, ayusin ang matinding pagbaha sa Davao. Oy! Yes, nagbabaha pa minsan-minsan ang Davao, kaya lang madaling humupa ang baha doon. Hindi katulad dyan sa Metro Manila, Bulacan at iba pang parte. Yan ang unahin ninyo. Talagang ang galing, in fairness, ang galing na propagandista itong si Claire Castro. Ang galing niyang ilihis ang blame sa mga Duterte. Kaya lang sa ginagawa niyang ito, lalong naiinis ang taong bayan sa kanila. Kaya negative ang rating, net satisfaction or approval rating ng kanyang amo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Lailin Ligpaan nga taga Sitio Kalapat Tagbagtala ka Bukidnon. Sumuna ni ang gitabang sa iyaha nga yero nga iya na gyud ning giatop. So gipulihan na gyud niya atong ilang atop nga gatuluan na. So mo na ni. So kining naatag sa iyaha nga yero napulo ni kabuok nga digis kataas. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagatag og sen nga napulian na gyud ang among atop nga gatuluan na sulod sa napulo ka tuig. So sulod sa napulo ka tuig bag-o pa gyud napulihan ang inyong atop. Oo, so pag abot sa sen tungod kay sigig kaulan dinhi, diretso na ninyo gi atop gyud ang yero. Oo, pag abot sa sen diretso na namo gi atop para kuan nami maka-plaster nami og tarong. Tulog. Oo, so wala na gyud mo nakahulat sa ako nga makaani ko sa inyong pag-atop kay nagdali mo tungod kay sigig kaulan nagatuluan ang inyong mga atop. Oo. So napulo gyud ka tuig ay para pulihan. So unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Muso sa kuan og inadlaw. Oo, gamuso ra. Oo. Kung walay muso, so magpundo ra sa balay.
So wala gyud mo ika-afford nga ikapalit sa sin. Wala. So taman ra gyud sa kaon. Oh, So pila na kabuok ang imong anak? isa pa inuon. Isa pa. Oh. Salamat sa Ginoong nga dako na gyud ni kaayo nga tabang sa amo para sa amoa. Salamat pod kayo. Oh.